Ang video na ito ay ang pangatlong bahagi ng The Eminence in Shadow. Matapos mabalitaan ang nangyari kay Rose ay kaagad na nagkita sila Alexia at Beta para pag-usapan ito. Nalaman nila na ayaw ng kaharian ng Oriana na makialam ang kaharian ng Midgar sa pagresolba ng kasong ito. Nag-aalala sila na baka mapatawan si Rose ng mabigat na parusa dahil anak ng isang duke ng Oriana ang fiancé ni Rose na si Perv Asshat. Hindi naman ito haantong sa parusang kamatayan dahil isang prinsesa si Rose. Gusto ni Alexia na makita at makausap muna si Rose para marinig ang panig nito bago pa ito madakip ng Oriana. Ayon kay Beta ay mangangalap umano siya ng mga impormasyon at may mga naririnig din siya na hindi maganda tungkol sa fiancé ni Rose kaya titingnan din niya ito. Habang si Alexia naman ay susubukan kausapin si Iris para humingi ng payo. Pagkaalis ni Alexia ay inutusan ni Beta ang isang miyembro ng Shadow Garden na bigyan ng impormasyon si Alexia tungkol kay Perv Asshat at sa Oriana Royal Family. Para umano mas maraming isipin si Alexia at hindi kaagad makakilos. Ayon dito ay kasalukuyang nasa underground tunnel si Rose at dahil sa mga komplikadong mga daanan dito ay maganda itong pagtaguan. Nanood naman sila Sid at Skel ng paligsahan at nang bumaba si Sid ay nakasalubong niya ang isang babae at sinabihan siya nito na may naamoy umano itong elf sa kanya. Ayon sa babae ay hinahanap niya ang anak ng kapatid niya at baka may kilala si Sid na elf na kamukha niya. Nang tinanggal ng babae ang hood niya ay naisip kaagad ni Sid si Alpha. Sinabi ni Sid na wala siya kilala na kamukha nito at bigla namang inatake nito si Sid at nagpanggap naman si Sid na nabigla at natakot. Akala ng babae ay malakas si Sid ngunit nagkamali umano siya at itinayo si Sid. Tinanong niya ang pangalan ni Sid at nagpakilala naman siya na si Beatrix. Habang nanonood si Anne Rose ng paligsahan ay nilapitan siya ni Quinton at napag-usapan nila ang laban ni Mendane Man noong isang araw. Nasali din sa usapan nila ang makakalaban ni Mendane sa araw na ito na si Goldie. Ayon kay Anne Rose na kaya nabansagan si Goldie na unbeaten legend dahil umaatras kaagad ito kapag alam nitong mas malakas sa kanya ang kanyang makakalaban. Alam ito ni Anne Rose dahil 3 beses na sana sila nagkaharap sa paligsahan ngunit palagi itong umaatras bago pa ang kanilang laban. May matinding pandama umano si Goldie sa kakayahan ng isang kalahok kaya siguro hindi ito umatras kay Mendane Man. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Goldie ngunit nakaiwas si Mendane. Nakita ni Goldie ang posibleng mangyari sa kanya kaya kaagad siyang umatras. Hindi nakita ni Quinton ang ginawa ni Mendane at ang napansin naman ni Anne Rose ay parang may narinig siyang lumagutok sa leeg ni Mendane. Galit naman si Goldie dahil hindi man lang nagpakita si Mendane ng pagkadismaya sa nasayang na oportunidad para matalo siya. Ginamit ni Goldie ang Golden Dragon Blade para tapusin na si Mendane ngunit nang malapit na siya ay bumahing lang si Mendane at kaagad siyang tumilapon. Dahil dito ay nanalo na si Mendane at hindi naman makapaniwala ang mga tao sa mabilis na pangyayari. Ayon kay Anne Rose ay baka nasisilawan si Mendane kay Goldie kaya napabahing ito. Hindi naman naniwala na dito si Quinton at umalis sabay sabing kung magtuloy-tuloy sa panalo si Mendane ay siya na ang makakaharap nito sa preliminary finals. Nakausap ni Iris si Perv Asshat at tinanong ito kung sigurado itong hindi nadadagdagan ang seguridad nito. Naiintindihan ni Perv Asshat ang ginagawa ni Iris dahil na rin sa nangyaring pagdukot kay Alexia. Habang ang hari ng Oriana naman ay paulit-ulit na binabanggit na sundin ang mga sinasabi ni Perv Asshat. Dahil sa mga pinagsasasabi ni Perv Asshat ay naiinis na si Iris. Pagsapit ng preliminary finals ay mabilis lang natalo ni Mendane si Quinton. Dahil dito ay pasok na si Mendane sa main tournament at makakalaban niya sa unang round si Anne Rose. Nalilito naman ang mga manonood kung tatayaan ba nila o hindi si Mendane. Habang si Rose naman ay nakita na ng mga naghahanap sa kanya at napilitan siyang kalabanin ang mga ito. Bagamat natamaan niya ito ng kanyang espada ay sinigurado niya na hindi matamaan ang vitals nito. Kaagad din siyang tumakbo dahil sa paparating na iba pang humahabol sa kanya. Habang nag-iisip si Sid sa paparating na paligsahan ay binisita siya ni Skel para ipakita ang pabuya sa makakadakip o makakapagturo sa kinaroroonan ni Rose. Gusto ni Skel na gawin nila ito ni Sid para makuha nila ang pabuya. Nang makita ni Sid si Claire na papasok ng bahay ay kaagad siyang nagbihis at hinila si Skel palabas para umano umpisahan ang operasyon nila sa paghahanap kay Rose. Hindi alam ni Skel na pampalipas oras lang ito ni Sid habang mainit pa ang ulo ng kanyang ate. Nakarinig siya dito ng piano at naalala niya ang nakaraan niyang buhay bilang isang magaling din na pianista. Habang pinapakinggan ito ay napagtanto niya na ito pala ang paborito niyang Moonlight Sonata. Nagtaka naman kaagad siya kung bakit may nakakaalam ng Moonlight Sonata sa mundong ito kaya naisip niya din na baka katulad sa kanya ang taong nagpapatugtog nito. Pagkapasok niya sa gusali ay si Epsilon lang pala ito na tumulad din kay Gamma at Beta.
Katapos tumugtog ni Epsilon ay nag-usap sila at nabanggit nito na nakatanggap na siya ng parangal mula sa royal family dahil sa pagtugtog niya. Naimbitahan din umano siya ng kaharian ng Oriana at tamang-tama lang umano ito para magawa niya ng sabay ang kanyang pagtugtog at tungkulin bilang miyembro ng Shadow Garden. Dito na natanong ni Sid kay Epsilon kung may alam ito tungkol sa kinaroroonan ni Rose. Dahil si Beta ang nakatalaga dito ay walang masyadong impormasyon si Epsilon at tanging alam lang niya ay nasa underground tunnel ito nagtatago. Umalis na dito si Sid para ipagpatuloy na lang ang paghahanap. Nagkita naman sila Beta at Alexia para pag-usapan ang estado ng kanilang paghahanap kay Rose. Nabanggit ni Alexia ang sinabi ni Iris tungkol sa napansin nito na kakaiba sa hari ng Oriana nang makaharap ito ng kanyang ate. Napatanong naman si Beta kung saan papunta ang hagdan na tinatahak nila. Ayon kay Alexia ay papunta ito sa underground tunnel at susubukan nila na hanapin dito si Rose. Habang si Rose naman ay nanghihina na dahil sa pakikipaglaban sa mga gustong dumakip sa kanya. Naalala niya ang mga pangyayari sa palasyo nila nang makita ang kanyang ama na hindi na normal. Nalaman niya kaagad na kagagawan nito ni Perv at kasabwat nito ang ibang opisyal sa kaharian. Sa galit niya ay kaagad niyang inatake si Perv at dito na siya nahulog sa mga plano ng mga ito sa kanya. Alam niya na miyembro si Perv ng kulto at kasalukuyan na ding nakakalat sa kaharian ng Oriana ang iba pang mga miyembro nito. Dahil sa mga nadadamay na mga inosenteng kawal ng kanilang kaharian na kanyang mga nakakalaban ay napapaisip na siya na sumuko na lang. Naalala niya si Sid at ang sinabi nito sa kanya na nagtitiwala ito sa kanya. Biglang sumakit ang kanyang dibdib dahil sa sumpa sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang Moonlight Sonata ay napatayo siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa di kalayuan ay nagulat siya nang makita si Shadow na siya palang nagpapatugtog ng piano. Habang pumapalakpak siya sa ganda ng tugtog ay tinanong siya ni Shadow kung ano ang plano niyang gawin. Sumagot si Rose na gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay ngunit wala siyang magawa sa kanyang kalagayan ngayon. Nagpa siya si Shadow na bigyan ng kapangyarihan si Rose at dito na din nawala ang curse sa katawan ni Rose. Biglang nawala si Shadow at may nagsulputan dito na umatake kay Rose kaya nasubukan kaagad ang binigay na kapangyarihan ni Shadow kay Rose. Naramdaman nila Alexia ang matinding kapangyarihan kaya nagmadali sila na puntahan ang kinaroroonan nito. Dito na nila nakita si Rose at kaagad siyang nilapitan ni Alexia. Gusto ni Alexia na malaman ang totoong dahilan sa ginawa ni Rose kay Perv ngunit ayaw itong sabihin ni Rose dahil ayaw niyang madamay sila Alexia. Dahil dito ay nagalit si Alexia at inatake si Rose kaya naglaban silang dalawa. Ilang segundo lang makalipas ay nakita ni Beta na buhat-buhat na ni Rose si Alexia at walang malay. Iniwan ni Rose kay Beta si Alexia at bago pa siya makaalis ay sinabi ni Beta sa kanya na hindi siya nito pipigilan sa gusto niyang gawin at hihilingin na lang na magtagumpay siya. Matapos na mga sinabi ni Beta ay kaagad na umalis si Rose. Pagkabalik naman ni Sid sa kanyang tinutuluyan ay nandito pa pala si Claire na naghihintay sa kanya. Sa galit ni Claire ay sinakal siya nito at dito lang din niya napagtanto na mas lumalala pa pala ang galit ng ate niya habang tumatagal. Binigyan siya nito ng tiket para sa Bushion Festival para umano panoorin ng ate niya dahil ito na pala ang magrerepresenta sa kanilang eskwelahan kapalit ni Rose. Binisita ni Alexia si Beta sa opisina nito ngunit umalis na pala ito at nagdahilan ito na magsasaliksik sa ibang bansa. Nag-iwan si Beta ng sobra na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kaharian ng Oriana na magagamit ni Alexia. Sinimula na ang main tournament ng Bushion Festival at hindi akalain ni Sid na VIP ticket pala ang binigay ni Claire. Nakita niya din dito si Iris at magkatabi pala sila ng upuan. Humingi si Iris ng tawad kay Sid dahil sa napagkamalan nito sa pagkawala ni Alexia na kagagawan ni Zinen. Napag-usapan nila si Alexia at naikwento naman ni Sid ang pinaggagawa ni Alexia sa kanya. Nabanggit ni Iris na may isa siyang gustong mapanood ngunit hindi ito kalahok sa Bushion Festival. Ito ay ang Elf Swordmaster na tinatawag na War Goddess. Siya ay si Beatrix na kauna-unahang nanalo sa Bushion Festival at posibleng nandito siya ngayon sa lugar. Biglang naalala ni Sid ang nakilala niyang si Beatrix na kamukha ni Alpha. Umalis siya saglit dahil papalapit na ang kanyang laban. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan. Ito pala ay si Beatrix at tinanong siya ulit nito kung may nakita siyang elf na kamukha nito. Ayon kay Beatrix na baka makita niya dito ang hinahanap niya dahil maraming dumalo sa paligsahan. Nilapitan ni Perv si Iris at pinag-uusapan nila ang nagaganap na laban nila Anne Rose at Mundane Man. Ayon kay Iris ay kahit mahinang tingnan si Mundane ay hindi pa rin siya sigurado na mananalo si Anne Rose dahil nakikita niya kay Mundane ang pagkakampante nito sa sarili. Naalala muli ni Anne Rose ang mga nagdaang laban ni Mundane at alam niyang hindi pa nito nilalabas ang totoong lakas nito.
Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Ann Rose ngunit nasasangga at naiiwasan ito ni Mundane. Nang magsimula ng umatake si Mundane ay nagugulat na lang si Ann Rose sa bilis nito. Naghanda si Ann Rose para sa counter-attack sa susunod na atake ni Mundane. Pagka-atake ni Mundane ay hindi akalain ni Ann Rose na nagawang matansya ni Mundane ng tamang distansya para maiwasan ang kanyang counter-attack. Ito ang dahilan kaya napurohan si Ann Rose at nanalo si Mundane. Napahanga dito sila Iris at hindi din sila makapaniwala sa ipinamalas ni Mundane. Napansin din nila ang kakaibang estilo nito sa paghawak ng espada. Sunod naman nakakalabanin ni Mundane si Iris at nararamdaman ni Iris na may tinatago pa si Mundane ngunit hindi umano siya magpapatalo. Pagkaalis ni Iris ay umalis din si Perv at inutusan ng kanyang tauhan na alamin ang penanggalingan ni Mundane dahil may hinala siya na galing ito ng underworld. Nilapitan ni Ann Rose si Mundane para batiin niya ito sa pagkapanalo nito sa kanilang laban. Inalok niya si Mundane na sumama sa Velgalta ngunit ayon kay Mundane ay hindi umano siya nababagay doon. Katapos matalo ni Iris ang kalaban nito ay nakita niya si Beatrix na kaagad ding umalis kaya hinabol niya ito. Nang maabutan niya ito sa plaza ay inalok siya nito ng pagkain. Kinabukasan ay bumalik uli si Sid sa pwesto ng mga VIP para manood ng paligsahan. Dumating din dito si Iris at ilang minuto makalipas ay nakita nila si Beatrix na pinipigilang makapasok ng mga bantay. Pinuntahan ito ni Iris at sinabi sa mga bantay na siya umano ang nag-imbita dito. Nagulat sila nang malaman na si Beatrix pala ang babaeng ito. Patuloy pa din ang pagpapainom ni Perv ng gamot sa ama ni Rose para madali lang nila itong makontrol. Kasama ang hari ng Midgar ay manonood sila ng paligsahan. Natapos na ang paghahanap ng mga tauhan ni Perv sa pinanggalingan ni Mundane ngunit bigo ang mga ito na makakuha ng impormasyon. Kaya mas lumaki ang hinala ni Perv na baka galing talaga ng underworld si Mundane. Pagkadaan nila sa harap nila Beatrix ay napasabi si Beatrix na mabaho umano. Sa galit ni Perv ay gusto niyang palabasin si Beatrix ngunit nang sabihin ni Iris ang pangalan ni Beatrix ay nagulat siya at pinabayaan na lang ito. Nagtataka si Perv kung bakit nandito si Beatrix at gusto niyang paslangin din ito ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin dahil mas magaling pa ito kay Iris. Matapos ang laban ni Claire at susunod dito ang laban naman nila Mundane at Iris. Pagkaumpisa ng laban ay naramdaman ni Iris na inatake siya ni Mundane kaya napatras siya kaagad. Nagpatuloy ang kanyang imahinasyon na palagi siyang natatamaan ng atake ni Mundane. Pagkadating ni Rose sa arena ng Bushion Festival ay nakita niya ang mga kulto na wala ng buhay. Nagpakita dito sila Beta at sinabihan siya na ituloy ang balak niyang gawin sa lugar. Napansin ni Iris na sa bawat kaunting galaw ni Mundane ng braso nito ay nararamdaman niya na inaatake siya. Nagsimula nang mapansin ng mga manonood ang kinikilos ni Iris at napapaisip na natatakot si Iris. Dito na inilabas ni Iris ang matindi niyang kapangyarihan at kaagad na sumugod kay Mundane. Nang malapit na siya kay Mundane ay napansin niya na hindi nito hawak ang espada nito na kanina niya pa inaakala na hawak-hawak ito ni Mundane. Naiwasan ni Mundane ang kanyang atake at nagawa din siya nitong mapabagsak. Matapos siyang tutukan ng espada ni Mundane at sa pagkasira na din ng kanyang espada kaya tinanghal na panalo si Mundane. Umalis kaagad ang hari ng Midgar at nababahala na si Perv sa nakita niya. Habang si Beatrix naman ay namamangha sa ginawang teknik ni Mundane at gusto niya din itong makalaban. Biglang nagpakita dito si Rose at hinarap sila Perv at kanyang ama. Humingi ng tawad si Rose sa kanyang ama dahil sa mga naging kasalanan niya. Biglang napasabi ang kanyang ama na pinapatawad na siya nito na ikinagulat ni Perv. Dito na umatake si Rose at kaagad na ginawang panangga ni Perv ang ama ni Rose dahilan para ito ang masaksak ni Rose. Matapos bawian ng buhay ang kanyang ama ay balak niya namang wakasan ang kanyang buhay. Kaagad na iniutos ni Perv sa kanyang mga tauhan na pigilan si Rose. Dito na umiksena si Mundane at pinaslang ang mga tauhan ni Perv. Naalala ni Rose ang lalaking sumagip sa kanya nung bata pa siya at naging inspirasyon niya para humawak ng espada. Kaya pagka-transform ni Mundane bilang shadow ay nasabi ni Rose na siya ang stylish bandit slayer. Dito ay naikwento ni Rose ang pagkikita nila ng sinasabi nitong stylish bandit slayer. Dahil sa ginagawa ni Shadow na labanan ng kasamaan ay namamangha dito si Rose habang siya umano ay mas pinili na magpakamatay para matapos na ang sakit na kanyang nararamdaman. Dito na sinabi ni Shadow kay Rose na hindi pa umano tapos ang kanyang laban at tiningnan ni Rose ang kanyang ama na nakahandusay. Napatakbo si Rose para tumakas at pinigilan naman ni Shadow si Perv. Nang tinatawag na ni Perv ang kanyang mga tauhan ay inubos na pala itong lahat nila Beta. Biglang inatake ni Beatrix si Shadow at sa lakas ng impact ng kanilang atake ay unti-unting nasisira ang gusali kaya kaagad ding umalis dito si Perv. Nagpatuloy ang kanilang laban sa taas ng isang gusali.
Biglang nawala si Shadow at napunta ito sa likod ni Beatrix. Sa sobrang bilis ni Shadow ay nagugulat na lang si Beatrix. Dumating dito si Iris dala-dala ang Mithril Blade at pagtutulungan umano nila si Shadow. Ginamit ni Iris ang kapangyarihan ng Mithril Blade ng 2 beses kay Shadow ngunit parehas lang din itong naiwasan ni Shadow. Umatake naman si Beatrix at nagpatuloy ang kanilang laban. Nang makalayo si Rose ay nagkita naman sila ni Alpha. Pinapili ni Alpha si Rose kung lalaban ba ito ng mag-isa para isalba ang kaharian ng Oriana o makikipagtulungan siya sa Shadow Garden. Dahil nararamdaman ni Rose na matutulungan siya ng Shadow Garden para isalba ang Oriana kaya pinili niyang makipagtulungan dito. Patuloy pa din ang labanan nila Shadow at kahit saang parte ng syudad na sila nakakaabot. Dito ay sinabi ni Iris kay Beatrix na gagawin niya ang lahat para mapahinto si Shadow at gusto niya na kunin ni Beatrix ang pagkakataon na ito para atikihin si Shadow. Habang ginagawa nila ang plano na ito ay hindi pa rin ito umubra sa lakas at bilis ni Shadow dahilan para parehas silang mabugbog. Pagkatayo nila Iris at Beatrix ay nagpalabas si Shadow ng matinding kapangyarihan kaya natutulala na lang ang dalawa habang pinagmamasdan si Shadow. Biglang nagliwanag ang buong syudad at matapos ay bigla ding nawala si Shadow. Sa inis ni Iris sa kinalabasan ng laban ay humagulgol na lang ito sa iyak. Umalis na lang ng Midgar si Beatrix kahit hindi pa niya nahahanap ang pamangkin niya. Ayon kina Beta ay tagumpay ang gustong mangyari ni Shadow na maging abala ang Midgar sa paghahanap kay Shadow para hindi masali ang Midgar sa kaguluhan sa Oriana. Ilang araw makalipas ay nag-umpisa na ding papasukin ang mga estudyante at patuloy pa din ang pagpapanggap ni Shadow bilang isang ordinaryo at mahinang estudyante. Dinala naman ni Alpha si Rose sa lugar nila Sid at dumiretso sila sa ancient capital Alexandria kung saan ang bosse ng Shadow Garden. Sinabihan ni Alpha si Lambda na sanayin si Rose hanggang sa mapalabas ni Rose ang totoong kakayahan nito. Tinawag ni Lambda ang 2 miyembro nila para ipaalam na mabibilang si Rose sa kupunan ng mga ito. At dyan na nagtatapos ang huling episode ng Season 1 ng The Eminence in Shadow. Kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panunood at shoutout na din kina